Oo, judge kayo pero may limitasyon din po ang pagka-judge ninyo. Wala kayong karapatan mang-insulto para sa taong bayan. Na-o-offend o nakaka-offend yung ginagawa ninyo sa taong bayan. Excuse me, I'm a taong bayan and you do not get to do that in my name. No, I disagree with you. Nako, Huwag yari. mong sabihin yan, hindi ako sang-ayon. Hindi ko sakali lang naman, kung sakali hubang applicable yung desisyon ng Korte Suprema dito kay Benny Abante, sang-ayon ho ba kayo na si bakit na siya dyan sa House of Representatives? Comment nyo sa baba, meron hong balita sa ating si Bay. Pero bago ho yan, siya like at subscribe. Masaya na ho tayo dyan sa mga gusto sumali sa ating community, yung join button, nandyan lang ho sa baba. At dito rin ho pala sa video na to, pag-uusapan ho natin ng mga punto de vista nitong si Senator Mig Zubiri. Pambihira naman itong si Sen Mig. So, minamadali. Masyadong apurado ba? May lakad ba kayo, sir? May lakad ho ba kayo? Wag ho kayo masyadong apurado. Di ba? Masyado kayo na paghahalata na talagang isa kayo sa mga senador na gumugusto na ma-impeach si Vice President Sara Duterte. At pagkatapos nito kay Mig Zubiri, rerekta ho tayo dito kay Atty. Trix. Ayun na nga, Zubiri, urge COA to finalize findings on VP Sara's 612.5 million pesos confidential fund. Pambihira na. Hindi nga wala ngang finalize. Kumbaga, yan, decision nila. Decision nila, COA. Pagka umapila itong si Vice President Sara Duterte, kahit na-finalize niya sa COA na yan, hindi pa talaga fine. Kayo naman parang di kayo nakikinig dun pa sa pinakaunang unang palitan, unang debate sa Senado, di ba? Paano na yan? Kunyari, sinabi ng COA na pinabalik ng COA yung pera kay Vice President Sara Duterte. Tapos umakyat sa Korte Suprema si VP. Nadepensahan nila doon. Sinabi ng Korte Suprema, hindi ano yan. Mali ang desisyon ng COA. Anong gagawin ng COA? Wala pa hong final hanggang pwedeng iapila ni VP Sara sa Korte Suprema yung issue ng confidential fund na yan. Mali na nga, una pa lang eh. Pinag-uusapan sa COA, dapat hindi nasali sa articles of impeachment kasi wala pang findings eh. Dapat magdesisyon ng COA. Sila ka naman ganun-ganun na lang tanggapin ni VP yan. Pupunta ng Korte Suprema at doon tayo magpupukpukan. Doon tayo magbabaragan. Kung ang COA ay under ng executive at talagang walang magawa ang COA sa kumpas ng Malacanang, iba naman ho yung Korte Suprema. Doon talaga lalabas yung mga dapat lumabas, ika nga. Huwag ka masyadong apurado, si Mig. Masyado ko na pag-aalata. Ito si Bayo. Supreme Court, tatanggalin si Abante? Nako! Yan ang usapan. Yung mga ganong klaseng one-liner, yun yung nakakapag 500,000 na bisi. Kaya rin itong video na to, ulitin ko, si Bayo to. Supreme Court, tatanggalin si Abante? Nako, yan ang usapan ngayon. Dahil dito sa latest decision ng Supreme Court, dito kay Mang Odadato versus Comelec, alam nyo, sabi ng Supreme Court, hindi porket na-disqualify yung isang kandidato, yung susunod na mataas ang automatic na uupo. Di ba kung maalala ninyo, si Abante, hindi naman niya nanalo eh. Talunan niya si Abante. Sinusuka na yan sa District 6. Gumawa sila ng bagong issue, di ba? Na si Uy daw ay hindi Filipino, kaya hindi siya pwedeng maging congressman. Ilang beses na hong nanalong councilor yun. Paano mo sasabing hindi Pilipino yun? Pero syempre, nasa kanila ang batas ng Bendalo, ayun, pinaupo nila si Abante. Pero dahil sa desisyon ng Supreme Court ngayon na hindi automatic na dapat umupo ang second placer, naku po, mukhang matatanggal si Abante. Nako. Kaya ako sa Abante, mag-resign ka na lang. Apurado din to si Bay. Hindi na hintay na pa si bakit siya ng Korte Suprema eh. Ay, hindi si bakit siya doon sa desisyon ng Korte Suprema, di ba? Huwag mo na hintayin yun. Mag-resign ka na. Shoutout kay Banat Bay. Shoutout kay Banat Bay. Isa sa mga, isa sa mga idolo yan, ika nga. Kung may delikadesa ka, mag-resign ka na lang. Alam ko naman na magmamatigas ka at sasabihin mo na naman na hindi, paglalaban pa namin yan sa alam ko naman yan. Ang kapal lang nga ng mukha mo eh. Kasing kalma lang. O palang natin, Banat Bay. Simple lang sumalansan pero ika nga malupet. Rekta ho tayo kay Atty. Trix.
Chill lang muna. Chill lang Pero ito, sila. importante ito. Pinapanood natin regularly yung impeachment, no? Not everybody does, I know. Minsan may namin napupundi talaga. Pero gusto ko lang, na huwag nating kalimutan yung ating mga minority senators. Sino-sino ba sila? Of course, andyan sina, Senators Pia and Alan Cayetano, Senators Camille and Mark Villar, Senator Lauren, yung mga tahimik or mga of course, hindi natin kinakalimutan sina Senator Jinggoy, Senator Marcoleta. Gusto ko lang na paalala lang natin sa isa't isa na kailangan nila ang suporta natin. Hindi naman nila hinihingi. Pero hindi madali correct. kasi maging minority senator sa mga panahon na ito. Suporta. Tingnan mo, kailangan natin ang boses nila sa Senado. But whether directly as in being put in jail or indirectly as in being threatened with cases, marami silang hinaharap. So sa ngayon, Senator Marcoleta is still battling it out for the dismissal of his case. Si Senator Jinggoy napunta sa ospital. Senator Lauren, we don't really know what's going on, but we know that she is facing serious health issues. At syempre contribution na dyan yung stress sa kanyang karamdaman. Hindi ako kasi makatulog kasi yung mga nasa administrasyon, mga hindi ho normal mag-isip Mantakin nyo naman, paano mo sasabihin yung solar nitong si Leandro Lebiste, siya doon, plunder siya doon o pwede siyang makulong doon dahil sa kuryente. Yung mga reasoning ng ombudsman natin wala na talaga sa lugar. Tapos yung epicenter ng baha sa Davao, yung mga ganon. Wala na sa Bulacan. Nakalimutan na niya si Joel Villanueva. Di ba? Si Joel Traitor Villanueva, di ba? Si Joel ngayon, pinakita na niya yung tunay na kulay niya. Sabi niya siguro, wala na. Sira na ako sa mga Duterte supporter. Wala na. Mag-all out na ako dito. Ika nga, make or break na ako dito sa mga bangag na to. Diba? Make or break na ho ito si Joel Villanueva. Kumbaga, kahit na anong mangyari, hindi na niya bibitawan itong na to. Kasi alam niya, hindi na siya pwedeng lumapit sa Duterte. Diba? Hindi na siya pwedeng ganun. Hindi kagaya dati, kaya niyang tumawid-tawid sa Malacanang, sa Duterte. Kaya niyang maglaro. Ngayon, hindi na. Malayo pa lang, amoy na natin siya, di ba? At least, itong si Chis, di ba? Kung bumaliktad siya, alam naman natin, dilawan yan. Saka aminado siya na ayaw niya kay VP Sara nung pang Senate President siya. Pero yung Joel Villanueva, nagulantan tayo Pinagtatanggol natin yung tipong, di ba? Alam natin na wag na yung kanyang pananampalataya. Wag na nating idamay yun. Doon na lang sa pagsasalita niya sa Senado. Akala mo talaga totoo Bandang huli pala, pinaikot-ikot at binola-bola lang ho tayo. Di ba? We know that the other senators, tahimik sila but they remain in the minority, committed to their stand. Mambubudol. Against an oppressive administration determined to destroy a political opponent, determined to keep us away from inquiring too closely in the flood control and other corruption issues. So, which is why, kaya nga importante, sabi wala po sa hearing kanina si Senator Pia at si Senator Alan. Yes, that's why. That's why gusto kong paalala sa kanila na we appreciate what they have been doing. Look, they remain in the minority. Hindi sila tumatawid. At sila ang dahilan kung bakit hindi magkakaroon ng 16 na vote. So wag natin silang kakalimutan. Hindi natin sila They don't kakalimutan. have to vote. Of course, wag pong kakalimutan din natin si Senator Bato de la Rosa, who has his own battles to fight. Tahimik rin lang si Senator Bongo. But that silence is artificial. That silence is,
I'm not just referring to Senator Bongo, but the silence of the minority senators are brought about due to threats and actual actions. Wag na natin wag na tayong magkunwari that this is anything less than that. Hindi ba't nung minsan halos sunod-sunod na sila, linggo-linggo meron tayong ina-announce panibagong kaso, panibagong announcement ng bagong kaso. Pero sila po ang dahilan kung bakit hindi magkakaroon ng 16. Hindi aabot sa magic 16. And so dahil may pinagdadaanan sila ngayon at ang pinagdadaanan nila, bunga yan ng kanilang stand. Bunga yan ng kanilang principled stand against this oppressive administration. So, shout out to our minority senators. Uy, natuwa ako, nakita natin si Senator Camille Villar kanina at tumayo siya, nagtanong siya. I'm sure inisip niya ng matagal yun bago siya magsalita. Kasi tinithreaten yung pamilya nila ng mga kaso. Ito na nga yung weaponization of the law. Ito na yung part na yun. So, kung maaari lang, padala naman natin sila ng shout-out. Padala naman pa-comment naman ng mga pangalan ng ating mga idolo dyan sa comment section. Padala nyo padala. Kasi napapansin natin sina Sen. Marcoleta, of course, at si Senator Jinggoy, nakakulong at nababalita sila. Pero, yung iba, tahimik, but remain in the minority. Kailangan natin sila doon. Kailangan natin na ma-maintain natin yung kanilang stand. Ma-maintain nila ang kanilang stand. Hindi ba, di ba? Lahat tayo nakakampante tayo dahil matatanggap na safe si VP so far because of the 2/3 vote requirement. Kaya nga panay ang parinig na dapat siguro i-revisit natin yung 2/3 rule na yan. Dapat pabawasan natin o ibawas natin. May mga ganyan naririnig tayo. Bakit ganun na yung pinag-uusapan? Tingin nila dahil tahimik na nga at nakuha nila ang katahimikan ng ilang mga senador natin, hindi pa rin nila makuha yung boto. Kasi nga, hindi nila masasolve yung boto kahit ipakulong nila yung mga senador. So, di ba, if there's one thing that we can do for them, it's to show them, di namin kayo nakakalimutan. Alam namin na may pinagdadaanan kayo. Alam namin, hindi madali ang maging nasa minority ngayong mga panahon na ganito, na namamayagpag yung weaponization nga, itong lawfare, itong paggagamit ng batas to defeat somebody. It is no longer to pursue the ends of justice. Walang ganon. Kapag namimili ka na lang kung sinong kakasuhan, kapag minamadali mo yung mga kaso ng mga political enemies mo, hindi yan justice. Hindi ko gusto yung grammar ng sinasabi dati ni Alfredo Lim, pero it's there . The law applies to all. Sige, imbestigahan nyo. Pero imbestigahan nyo lahat. Yun. O tapos, kapag hindi nila makuha, wala silang maipuntos na kaso. O kaya, putyo-putyo lang na kaso ang kaya nilang i-pursue. Tatawagin namang bobo. Tingnan nyo ginagawa nila kay Senator Robin. Di ba? Tapos, ang maiingay. Alam ko, ito, iniintay nyo. Ang maiingay. Yun pang hindi ganun kagaling. Kumbaga, yun pang mga senador natin who, to
tuwing nagsasalita, napapakamot ulo talaga tayo. Paano to naging senador uli? O sabi ni Naro, si Tulfo parang lata. Oo, all sound and fury signifying nothing, sabi ni Shakespeare. Pero ang totoo niyan, tama, tunog lata, nilagyan mo lang ng katitik na bato, ganun kalaki yung yung sense. You can rattle the can and it can be noisy, but that doesn't mean it makes sense. Tapos kasasabi lang ng sub judice rule. O yan, nagmamaang-maangan. Kaya hindi ko rin masabi na hindi ko mapagalitan yung mga yung nagagalit sa mga senador na maiingay na oppressive pa yung behavior. Isipin nyo kung makaharas ng witness. And yes, I will use the word harass. Kasi bakit nila pinagagalitan ang witness? Ano kayo, nanay, tatay? Oo, judge kayo, pero may limitasyon din po ang pagka-judge ninyo. Wala kayong karapatan mang-insulto. Ang purpose ng trial is to pursue the ends of justice. Tapos ganyan, sabi ni Ernesto, parang nangangampanya sa 2028 yung ingay. Oo, but let's not stop at at the T-boys, kumbaga. Did you hear the condescension in the voice of Senator Kiko? Did you hear the condescension in the voice of, kunwari, these guys as being polite, pero yung totoo, nang mamaliit? Tatawagin ninyong matalino yung witness pagkatapos sasabihin, hindi nyo ba naisip na ganito? Para ka na rin nagsabing bobo, di ba? Correct. Panatan mo, Atty. Trix? But it's Sumusobra na yung mga easy yan. to rail against the noisy senators. Huwag naman nating kalimutan yung mga tahimik. Dahil pinatatahimik. Huwag nating kalimutan, kumbaga, the best way for us to make these senators, these noisy nonsense senators, feel nagalit tayo sa kanila, not galit, but that we do not approve of what they are doing, is to send love to our minority senators. Di ba? Kakagalit. Pero, di ba, yung mga minority senators natin, every day, iniisip nila ngayon na ba yung araw na pakukulong kami? Ngayon, nabuo na ba yung mga kaso nila na plunder? Di ba? Pero ano lang ang ginawa nila? Bakit hinahabol sila? Dahil kinampihan nila tayo. So, ito nga yung sinasabi nila, di ba? The noisy wheel gets the grease. The squeaky wheel gets the grease. Yung maiingay na wala namang, na madalas ay halos wala namang sinasabi, o wala namang sinasabing original, o wala namang sinasabi na na may sense, kundi yung galit nila. Doon ako nairita Yung mga senador, pinagagalitan ang witness pag ayaw nila yung sinasabi. Minamaliit. Si Erwin Tulfo, tsaka si Rapi Tulfo. Grabe, no? Tapos gusto nila justice daw yun. Tapos in our name pa, how dare you use para sa taong bayan na o-offend o nakaka-offend yung ginagawa ninyo sa taong bayan. Excuse me, I'm a taong bayan and you do not get to do that in my name. No, I disagree with you. Nako, Huwag yari. mong sabihin yan, hindi ako sang-ayon. Galit si Atty. Trix. And yes, thank you, Mr. Ortonio, for telling the senators that you are offended because I am offended for you as well. Basto si Erwin Basto si Rapi. So because galit na galit ako, well, not naman galit, because I am so
freaking disappointed at these people who forget that they represent us. Dear senators, you are there in representation of the Filipino people. But how dare you use our name or my name at the very least? Taong bayan ang na-offend? No. On the contrary. Kaloka. So yes, Senator Lauren, Senators Camille and Mark Villar, Senators Alan Peter and Pia Cayetano, and yung mga na-present, Senators Bongo, Senator Robin. May nakalimutan ba kami? We are sending you our love. Thank you for your principled stand. Alam ko, hindi madali. Alam ko, malungkot ang araw-araw. Iniisip ninyo na ngayon ba lalabas yung warrant? Ngayon ba pasasara yung negosyo? Ngayon ba, ano ba yun? Baka pamilya ko ang pagdiinan? Ay, oo nga pala. Senator Amy. Nako! Senator Amy. Nako po. We're sending you our love as well. And of course, sa ating mga magigiting na senador, Senators Jinggoy and Senator Marcoleta. Senator Jinggoy, get well soon. So, shout out po sa mga tahimik, sa artificially pinatahimik. Shout out sa inyo. Thank you. Dahil sa inyo, hindi aabot ang 16. Hindi magkaka-16. Kaya nga, kahit na nga maganda na nagtatanong sila at masaya tayo na nagtatanong sila. Pero hindi, kahit na magtanong sila, hindi sila magtanong. Una sa lahat, pagdating sa usapin na yung publiko ba, yung approval at trust rating ni VP Sara maapektuhan, wag ho kayo mag-worry. Matagal na nilang binabanata si VP Sara dyan sa House of Representatives. 2023 pa lang. Tuloy-tuloy na ang pagbira sa kanya. Pero mapahanggang sa ngayong mga panahon na to, hindi pa rin bumaba ang approval at trust rating ni VP Sara. Kaya tayo hindi naniniwala dyan sa impeachment na yan. Kaya kahit hindi siya pagtanggol ng mga senador o kahit nga wala ng defense dun. Diba? Ganun ho tayo ka-confident na hindi mananalo ang kasamahan sa kabutihan kailanman. May magkakaroon ng sa tamang panahon, mailalagay ang mga yan sa tama nilang kalagyan. As long as you are there and remain in your principled stand, salamat sa inyo. Sabi ni Jenny Lynn, kasali ba si Lapid dyan? Baka gulatin na lang tayo sa final decision. Hindi po ako I won't hold my breath on that one. Kasi nagugulat ako every time nagsasalita si Senator Lapid. At napasinta lang siya dahil may alias na Lapid ang ginamit na last name. Nakakaloka, di ba? Concerned kayo kasi nagamit yung pangalan, yung last name ninyo. Eh, hindi naman kayo yung nire-refer nitong mga to. Yes, pwedeng ireklamo ang senators, judges. Sabi ni Ma'am Omi, importante to. Clarification, sabi ni Ma'am Omi, ang mga kalaban pinalalabas na si Asek Ortonio got his position because of the influence of his father who is connected to Odena, yung korporasyon po ni Dennis Uy. Asek started working for Vice Mayor around 2008. His father was working in Odena March 2011. So si Asek Ortonio worked his rear end off to get where he is. Thank you po. Thank you, Ma'am Omi, for that clarification. So, tama.
Sabi ni, sa dagdag ni Kaupe, and shame on those na hindi lumalaban ng patas. Correct. Hindi na natin ini-expect, syempre, kasi yung character na nasa character na nila. As a matter of fact, ini-expect pa nga natin yung mga ganyang behavior. Tingin ba natin, tumuntong yan sa pagkasenador, nagbago? So, whenever we say, ay nakakainis si Senator so-and-so, i-shout out din natin. Send our love to the senators who remain in the minority. Yung mga hindi tumawid, yung mga hindi natin pwedeng tawaging traidor. Joel, hindi natin pwedeng hindi tawaging hindi traitor. Ito, Joel, sabi ni traitor sa Chester, traitor. shout out sa majority senators na desperado na ma-impeach si VP Sara. 16 is the magic number against you, 13 traitors sa bayan. Correct. Pero kung pwede, shout out nyo naman yung mga minority. Bakit yung majority yung sinashout out ninyo? Do you know how lonely it is to be a whistleblower? Do you know how lonely it is to go against the herd? Do you know how difficult it is to be in a collegial body and take the high road? Diba? They take the high road, the road less traveled, the harder path. Hindi madali yung ginagawa nila. Pero ang pinapansin natin, yung mga yung mga maiingay na walang katuturan, and of course, ano yung description sa kanila, nangangamoy maleta, parang ganun. So, please, and let's encourage everybody to send them some love. Because it's not easy. Ang hirap ng buhay nila. Every day, hindi nila alam anong mangyayari. Baka family member ang i-pressure. Baka magpasara ng negosyo. Baka ipakulong. O kaya, babayaran ang sandamakmak ng mga trolls para iharas sila online. So, pasalamat tayo kahit di natin sila nakikita, hindi natin sila naririnig because the threats are real. Pero despite the fact na matindi yung banta sa kanila, hindi sila tumatawid. Tapos every so often may lalabas na rumors, oy, kinukonvince daw ni Senator so-and-so yung mga minority senators na tumawid na. If we don't show them some love, baka meron pang mawala. So, para sa akin, huwag natin silang pabayaan. Sabi ni Chris, saludo kay Sen Robin. Supalpal talaga yung lecture niya ang aliases. At sa 50 years old na ito, ngayon ko lang talaga nalaman ang alias ni Benigno Aquino. Well, marami naman nagbago. Pwede ba daw ipadisbar si Attorney Divina Gracia sa sinabi niya sa impeachment court about VP Sara? Not just sa impeachment court, but also she said it outside of the impeachment court. If I'm not mistaken, di ba? Siya ba yung nagsabing for us it's a scam? Tama ba yun? So, not probably disbarment, but certainly there is a reason to ask the Supreme Court to discipline her. O, ayan na naman. So, syempre, dahil sinabi kong send love to our minority senators, meron mga nagsasabi ngayon, totoo ba may lilipat? O, yung mga ganyan, that's one of the reasons why tahimik sila. Kasi, di ba?
pagka ganon, pinagdududahan natin yung kanilang commitment. Paano hindi? Di ba? Paano yun? How can we hold on to them when you're constantly doubting? I mean, really, does that work? Yung paulit-ulit na, may tatawid, may tatawid. Walang tatawid. Walang ganon. Hindi totoo yung rumors. Ang nagpapakawala ng rumors na yon, yung mga nag-aambisyon. But of course, looking at the comments, ang gusto nilang pag-usapan yung ikinagagalit ninyo. Kung gusto ninyong makabawi-bawi man lang, like I said, send love to the minority senators. At wag magpapadala dun sa hanash na wag kayong loyal sa politician. Loyal dapat kayo sa bansa. Ay, by darling, it's a means to an end. Ano akala ninyo? Hindi kami yung type na personality cults in spite of what they are saying. Retorika yan ng mga dilaw, and yes, ay alam ko yung yung kilala ko yung tao na nag-isip ng ng hanash na yan. Oo, kasi yan may mga kanya-kanyang operators, may mga handlers, pero yung ibang mga catchphrases at strategies and tactics, may pinanggagalingan yung mga yan. So, we know. So, wag kayong magdadrama ng ganyan sa amin. Because simple lang yan kunwari pa kayo na wag yung politiko ang susundan ninyo. Sinusuportahan namin ang mga those senators who have taken a principled stand. So kahit pa sabihin niyo, loyal kayo sa politiko, it doesn't land. Hindi kami na-affect sa mga sinasabi ninyo, walang connect sa sinasabi. So kahit mag-we pa kayo dyan. It just goes to show the intellectual bankruptcy in your in your current chosen strategy, Kaloka. So sabi ni Maldita, shoutout sa minority senators na nanatiling matatag sa laban ng katarungan. God bless them all. Sabi ni Iggy, pasok po ba sa Rule 18 ang pinagsasabi ni Raffy Tulfo? We'll have to take it apart. But certainly, napagsabihan siya about reforming his comment, di ba? Sabi ni Mitzil, dahil sa impeachment, nakita natin kung sinong Poplok brothers. Mabuhay ang mga minority Cayetanos, Villars, Bongo, Manang Aimee, Sen Marcoleta, Sen Bato, Idol Robin Padilla, kudos. Huwag kalimutan si Senator Jinggoy. Sen Jinggoy, mega love shoutout Senator Mark Villar, mega Sabi ni shoutout. Ma'am Elenita, pag pinuna ko ang mga Tulfo, lagi may comment ako na wag nang iboto lahat ng Tulfo sa susunod na eleksyon. Sabi ni Chester, we send love po sa minority senators. Mahal namin kayo, kami na mga taong bayan. We love you po. Yep. Sabi ni My Channel, bakit ganun ka? Sasabing lang di pwedeng unparliamentary language, di man lang sinita ni Cheese.
harap-harapan na pambabastos. Tinitest ba nila si Cheese kung kaya niyang i-implement yung ruling? Possibly. Kasi sa totoo lang, and we will talk about it next, sabi ni the Bowen, and send our hate to the majorities. Uy, grabe kayo. Sabi ni NHC, love how the sandstorm hit the Senate kanina. I saw it as a symbolism para sa katok ng Diyos kay Lacson. Ganon. Sabi ni Ma'am Patricia, pinatamaan kasi sila ni VP Sara sa statement niya kanina, kaya sa staff na lang bumawi yung mga buhay. Oo. Pero solid si Mr. Ortonio, no? Galing. Solid talaga. I can't even. Yung mga, doon natin nakita yung mga tauhan ni VP Sara, mahuhusay ho talaga. Mula dito kay Attorney Michael Poa, dito sa, Gina Acosta, mahuhusay ho. Dito kay Sir Ortonio, napakahuhusay. Sabi ni Ma'am Ola, kailangan daw si Sir. Pag nakita niya yung higa niya, parang panawagan kay Sir, no? Na ipaglaban niya tayo. Tapos pag nakita mo ang kengkoy-kengkoy ng post niya. Sabi ni Brian, question from Cebu, bakit po ba tila takot ang prosecution na isabpi na si Colonel La Chica? Alam nyo, wala naman sagot yung katanungan na yan eh. And so many people are already asking it. Sinabi na nga ng isang senador. Para sa akin, sa totoo lang, it works both ways eh. Ayaw ng prosecution, okay din. Okay din sa atin yun. Kasi nasasalag natin right now eh. They keep referring to a person who is, who they cannot present. So, ako, why rock the boat? It's working for us. Natatakot yung prosecution. And right now, obvious na takot. Or, may iniiwasan sila. They're worried that if Colonel La Chica manages to narrate very real situations na nasalag nila yung mga threats to national security, lalong tataas yung ni VP. On the other hand, yung cachet, yung reputasyon ni VP at yung appreciation natin sa kanya. Pero we don't know what Colonel La Chica is going to say, and I would rather have the devil that you know. A lawyer will never ask a question you don't already know the answer to. So para sa akin, bakit ako mag-agitate to put in Colonel La Chica when even if the prosecution is afraid of him, until I know exactly what it is they are afraid of. Diba? Sumusugal ako, ayokong sumugal sa ganon. I'm not saying don't say that. Okay lang yan. Because obviously some of the senators have already taken that up. Para sa akin, we don't know. Pag great unknown yan, di ko lalagay yan sa witness stand. You don't put a person on the witness stand hoping that he will be on your side or hoping he will not, hindi siya magkakalat. But as long as the prosecutors keep talking about him and not putting him on the witness stand, that looks good for us. Parang sila yung may tinatago. And that is enough for me right now. But that's me. As a matter of tactics or strategy, for me, okay sa akin yan. Sige, pag-usapan niyo ng pag-usapan si Colonel La Chica, and witness after witness will keep saying, wala po akong personal knowledge. So all this time, wala silang probable cause, wala silang evidence of wrongdoing. Wala pa nga silang mai-connect kay VP. So para sa akin, if the prosecution doesn't want to put him in, their case will continue to fail. And I would be very happy, even as we speak. Diba? It's working for us.
Sabi ni My Channel, naghahanap ang defense ng new spokesperson. Mag-apply ka po. Pass po. Number one, that would mean I have to take a leave sa bilyonaryo. I would have to take a leave from my other work. And hindi ko matatapos yung thesis ko. So, yung mga ganyan ba? Parang it would not serve the interests of the VP for me to apply, gawa nga ng may mga prior commitments pa. Yes, Attorney Peter, by all means. Sure, why no? That's a joke, by the way. I mean the no part. Sabi ni Shut Up, I constantly see when the Tulfors or BAM or the Weasel start speaking, so I watch on mute until someone else speaks. I'm basking in confirmation bias. I don't care. I've given them enough chances. So, sabi ni Juxi, di yan babaliktad si Colonel Chica. Hindi ko sinasabing babaliktad siya. But, Para doon sa nag-comment, baka hindi kakadating lang yan. No? Kung sinasabi nitong si Atty. Trix na mayroong babaliktad. Hindi si Atty. Chica pinag-uusapan siya. So, Lois, maraming salamat po sa pag-support sa PH Update. Mag-ingat po kayo lahat ng Pilipinas.